O yan mga idol, good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong lingkod ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Dahil man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, Mapanusong Visayas at Mindanao ay nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno, sa ating pagpapatuloy, lahat ko batiin kayo, hindi ko man isa-isahin ng inyong mga pangalan, na binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Tulad pa rin naman ng dati, mga idol, tayo naman ay magkukwentuhan lang na may kaugnayan sa pang-araw-araw nating nasasaksihan sa mga bali-balita at sa kapwa natin social media. Kung maalala nyo, mga idol, noong nakaraang video natin, nabanggit ko sa inyo na ang ating Pangulong Bongbong, bagamat sobrang kanyang kabaitan, ay tila naaabuso siya ng kanyang mga kapwa nanunungkulan. Bukod pa dyan, talagang kung patikusin siya, ganun na lang. Pero mga idol, doon na napanood natin sa kanyang sola, medyo ginagamit na niya unti-unti yung kanyang kamay na bakal. Diba, nabanggit ko ito sa mga nakaraang video ko na pag naabuso ang kanyang panunungkulan, ang kanyang kabaitan, pwede niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. Pero unti-unti, gusto na niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan sa tama at mabuting paraan. Hindi tulad ng nakarang administrasyon na talagang wala na sa katarungan. Pero yung kanya, may binanggit na siya na pananagutin na niya ang lahat ng dapat managot sa mga katiwalian, mga kabanatugan, mga corruption at kung ano pa. Yan mga idol na sinasabi ko doon sa mga nakaraang video ko na pag napuno ang ating Pangulo, hindi natin alam kung ano ang kanyang magiging senaryo. At ito, binanggit na nga niya sa kanyang sola. Di ba? May mga inisa-isa na siya roon ng mga katiwalaang nangyayari. Mula pa noong nakarang administrasyon hanggang sa ngayon. At yan ang hindi na niya pahihintulutan dito sa kanyang administrasyon. Sabi nga niya, unti-unti papanagutin na yung mga dapat managot. It is tama lang naman kasi sobra na eh. Ayan mga idol, subaybayan lang natin kung ano pa ang mga magiging action niya na gagawin doon sa mga dapat papanagutin. Binanggit na natin yung tungkol doon sa sabong-sabong na yan, yung mga isipin mo, ilang tao yung naging biktima doon sa sabong na yun na nawawala. Pero may mga kumakanta na at may mga nagtuturo na at may mga nahuli na. Nasa kustodiya na ngayon ng ating batas. At sabi nga niya, pananagutin niya. Yung polis na binanggit doon sa kung ako nagkamali, 12 yata yung mga polis na yun. Yung iba, ranking file pa. Pero mo, kung ikaw may tungkulin at may ranking ang iyong tungkulin sa larangan ng pulis, pag ikaw natanggal sa pagkapulis, sayang, di ba? Lahat ng benepisyo, mawawala sa iyo. Bukod pa riyan, may posibilidad na makulong ka. Pero malaking yun, mga idol, malaking kasayangan yun. Halimbawa, ikaw isa kang pulis na nasangkot sa ganun. Sa konting halaga, kung ikaw man ninabayaran o nasuhulan, sa konting halaga na tinanggap mo, ang magiging kapalit naman, kaparusahan, tapos matatanggal ka pa sa iyong tungkulin. At hindi lang yan, baka makulong ka pa. Diba? Kagaya ng binanggit ng ating Pangulo, papanagutin na niya yung mga dapat managot. 12 yung pulis na yan, mga idol, kinangalanan na nga eh. At meron pa, hindi lang yan, bukod sa mga pulis, meron mga sangkot ng mga may tungkulin sa ating pamahalaan.
Yun eh, sa ngayon, hindi pa sila iniisa-isa bunyag. Ayan, nabanggit ko na doon sa mga nakaraang video ko, mga idol, na ang ating Pangulo, kapag naabuso na ang kanyang panunungkulan, pwede na niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. Nabanggit ko na nga yan eh. Kagaya niya, sangkot daw, di umano, ang Supreme Court dito sa katiwalian na tungkol sa impeachment ng ating pangalawang Pangulong BP Sara. Isipin mo yun, pati ang ating hudikatura ay nasasangkot sa mga ganyang hindi naman dapat, di ba? Pero kung matutupad yung sinabi ng ating Pangulo na panagutin niya, malaking pagsisisi nitong ating mga nanunungkulan na nasangkot sa ganyang katiwalian at sa ganyang mga kalokohan. Di ba? Kaya dapat mga idol, nabanggit ko na rin yan doon sa malakaraang video ko. Kapag ikaw nanunungkulan, anumang uri ng tungkulin ang iyong tatanggapin, gampanan mo ito ng naaayon sa batas. Kung wala kang nilalabag, gitrat, wala kang tinatapakang tao, at wala kang inaabuso. Diba? Nabanggit ka ni Trillanes yan, nung panahon ng Pangulong Duterte. Lahat ng pang-aabuso nangyari. Oo, at ang mga pulis nga naman, nung panahon ni Duterte, totoo naman umabuso. Sa aminin natin, hindi. Diba? Nakikita natin sa pang-araw-araw na nangyayari. Lalo nung inusadya yung tukhang-tukhang. Diba? At may lumitaw pa sa mga balita na binibintangan nila ang ating Pangulo na bangag. Oo, adik. Yung pala, lumabas din sa ibang mga video, ito si Duterte, ay number 1 palang adik. At matindi pa yung gamot na ginagamit niya. Sipin mo yun? Kaya, kumbaga, binabalik pa nila eh. Yung talagang adik, hindi man lang mabintangan o hindi man lang mabansagan. Lalo na nung panahon ng kanyang panunungkulan. Di ba? O. Yung mga napagkamalan ng adik, tinukhang eh. At karamihan naman sa totoo lang, kaya nananagot siya ngayon sa violation of humanity. Dahil nga, hindi naman lahat ng tinukhang doon ay talagang adik at saka poser. Kung totoo nga yan, yung mga big time na poser, wala nga nagtimbog eh. Di ba? Wala. Karamihan, mga ordinaryong tao. At yung iba pa, hindi naman talaga adik, mga inosente na nadamay. Kasi siya mismo nagturo sa mga pulis eh. Sabi niya sa mga pulis, pag nahuli ninyo, pilitin nyo lumaban. Pag lumaban, patayin nyo. Magsipin mo? Di ba? Ngayon, yung mga pulis naman, siyempre, kung may basbas ng itaas, sige, patay dito, patay doon. O ngayon, yung mga pulis niyan, sa panahon ng panunungkulan din ni dating PNP De La Rosa, mananagot din sila kasi nabanggit ko na rin sa una kong video, lahat ng may kaugnayan sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, liable sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Kasi, nabanggit ko na rin yan, nung kami mag-seminar, ang sabi niya, attorney, may patayang nangyari, nandiyan ka, kaharap ka, liable ka. Pwede kang papanagutin kung hindi mo kayang ipaliwanag o hindi mo kayang magtistigo sa mga pangyayari, isa ka sa makukulong dahil kinukonsinti mo yung pangyayari at pinagtatakpan mo. O, lalo yun sa panahon ng panunungkulan ng Digong, yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga alipores, di ba? Lalo na yung mga polis, nasangkot na ganyan. O, liable talaga yan. Kasi, andun sila eh. Bukod sa nandun sila mismo ang tumatrabaho dahil sa utos ng kanilang pinuno. Di ba? Ganyan. Kaya nga, tama lahat din ng mga binanggit ni Trillanes nung siya interviewin. O, si Digong ang naging salot dito sa ating bansa. Kasi hanggang sa ngayon nga naman, taglay pa natin yung mga iniwan niyang legacy na ginagawa ng kanyang mga alipores. Di ba? Sabi nga nung isang napanood natin na nagtitiktok eh. Mula daw sa ama, anak, lahat palamura. Di ba? Tama? Si BP Sara, di ba? Kung magmura, ganun na lang.
Oh, baste. Kaya yung sabi nga nila, kung ano daw ang puno, eh siya ang bunga. O, di ba? At nangyayari. Ngayon, itong ating Pangulong Bongbong, sana naman kung talagang ipatutupad niya at maghihigpit na siya sa kanyang panunungkulan, ito pa rin lang din niya yung sinabi niya na ilalagay niya lahat sa tama. Ilalagay niya sa batas ang mga pangyayari, hindi yung walang due process. Oo. Kasi, ang Pangulong Bongbong Marcos, kung nabanggit ko na yan, kung hawak niya ang plantilla ng kanyang ama sa panahon ng panunungkulan, marami siyang alam na pwede niyang gawin. At kung susundan niya yung plantilyang yun, talagang marami siyang pwedeng magawa. Di ba? Kagaya na may mga proyekto siya na nilulunsad. Ganda ng kanyang mga proyekto ngayon at yan lang yung hindi napapansin ng ating mga kababayan. Kaya yan, ito nga, sabi nga niya, binanggit na niya, managot ang dapat managot. Papanagutin niya. Yan, pinagkukwento lang naman natin dahil nga sa mga napapanahong issue. Meron din tayo napanood sa kapwa din natin content creator. Tipin mo yung bata, nag-viral yun eh. Ginamit yung bata, gusto walang kakwenta-kwentang content. Sabi nga, parang scripted daw yung ginawa ng bata, parang itinuro, ganun, para sabihin ng bata yon. Pangit yung mga sinabi ng bata. Na which is hindi tama kasi violation against women and child. Diba? Sa child abuse yun papatak ng child abuse yung ginawa ng magulang doon sa kanyang bata. Bakit? Tinuruan niya ng hindi maganda At the same time, sinocial media. Nag-viral yun binroadcast at imidlad ng ating kapwa vlogger yung pangyayari. Okay sana yung mga tirada ng kapwa natin vlogger na yun. Kaya lang, medyo may pound siya ng konti sa kanyang mga pananalita. Medyo nagbibilog the belt na rin siya tungkol doon sa nanay ng bata. Pwede mo namang pagalitan o ano yung nanay ng bata pagsabihan sa tamang pamamaraan. Kaya lang, idol, hindi ko sinasaklawan yung kakayahan mo at karunungan mo sa larangan ng pagbablog. Pero yung akin lang, hinay-hinay, alalay, kasi baka nakakalabag ka na rin doon sa pamantayan ng malayang pamamahayag. Tayo mga vlogger, pinahintulutan, mag-vlog ng ganito, mag-broadcast ng kung ano-ano, na base sa mga pangyayari, pero may hangganan. Huwag kang lalagpas doon sa hangganan. Pag below the belt na yung mga sinasabi mo, at hindi na rin maganda sa pakinig ng mga tao, medyo may peligro dyan, idol. Kaya hinay-hinay lang, alalay lang. Okay lang yung mga tirada mo, tama yung mga sinabi mo. Medyo ano lang doon, yung mga umuover ka rin sa mga pananalita na hindi naman dapat sabihin. Di ba, tama? Hindi naman sabihin na, sana ikaw bilang magulang, ganyan-ganon, etc. bla bla bla. Hindi na yung mga below the belt kang binitawan doon. Kasi kahit na gano'ng kasama ang isang magulang sa kanyang anak, kapag ikaw naman na nag-broadcast ng kanyang mga ginagawa o naghayag ng kanyang mga ginagawa at umover ka naman din, pwede kang beltahan ng mga ibinablog mo. Kasi kung kahihiyan na niya nakasalalay doon, pagamat nagkamali siya sa kanyang ginawa, mali na nga, dinugtungan mo pa ng pagkakamali, may peligro, di ba dapat? Tama lang. Pwede pagalitan, lagay sa tama. Huwag naman yung parang natatapakan mo na yung pagkatao ng isang tao. May kasabihan nga yung mismong postes o yung burikat kung tawagin. Pag yan nagbaba ng palda at nagsuot ng disente, sinipulan mo sa kalye o pinagsabihan mo ng malaswang salita, pwede kang demanda. Pwede kang bentahan. Kaya nga, sinasabi ko na nga rin sa mga una kong video, tayo mga vlogger, mag-iingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi baka nakakalabag na tayo at nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa, may peligro. Di ba? Kasi sabihin natin, masama yung ginawa niya sa kanyang anak, tinuruan niya ng hindi maganda.
talagang dapat lang na papalagutin siya. Papatak yung kaso nun sa Bausi. Oo. Iano ng DSWD yung bata, iko-custody yun, papalagutin yung magulang, kakasuhan, pwedeng kasuhan yun. O, tama yung mga sinabi mo na ano. Yan, mga idol ha, dapat kukwento lang naman natin yung mga nakikita natin tapapanood sa kapwa natin sa social media. Kaya, tinatalakay din natin sa ating programa. Pero ha, salamat ng marami sa may susundali ng ating kwentuhan ito. Tinamaan niyo ako. Binabati ko kayong muli ng isang magandang hapon at nawa ay mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. So, hanggang sa muli mga idol ha. Paalam!